Sa Pilipinas, may isang kanta na inuugnay ng marami sa kamatayan. Ilang beses na itong naiulat na nauwi sa karahasan at trahedya tuwing kinakanta sa videoke. Yan ay ang kantang My Way. Kantang My Way ni Frank Sinatra. Pero bakit nga ba tila madalas nauuwi sa away At dito nabuo ang paniniwalang may dala itong sumpa. Pero bago pa naging sinumpang kanta sa ating bansa, isa muna itong awiting nagmula sa isang tao na itinuturing na alamat ng musika. Isang artist na may boses na kinikilala sa buong mundo. Ngunit may buhay na puno rin ng kontrobersya at madidilim na lihim. Siya ang tinaguriang chairman of the board at isa sa pinakasikat na musikero ng ika-20 siglo, si Frank Sinatra. Let me strangers in the night exchanging and now. Kaya sa video na ito ay aalamin natin kung paano siya naging alamat at kung bakit hanggang ngayon may anino pa ring bumabalot sa kanyang pangalan, lalo na sa kanyang kanta na My Way, na tinagurian daw na My Way Killing. Noong December 12, 1915, isang sanggol ang isinilang sa isang maliit na apartment sa Hoboken, New Jersey. Pero ayon sa doktor ay patay na ang sanggol dahil hindi ito humihinga. Kulay asul na ang buong katawan at tila wala ng pag-asa. Napakahirap nga ng naging panganganak ng kanyang ina dahil ang sanggol ay tumitimbang ng humigit kumulang 13.5 pounds o mahigit 6 na kilo, halos doble ng karaniwang timbang na isang bagong silang. Dahil dito, napilitan ng doktor na gumamit ng forceps upang mailabas siya sa sinapupunan ng kanyang ina. At habang abala ang mga doktor sa pagliligtas ng buhay ng kanyang ina, may isang taong tumangging tanggapin ang sinasabing kapalaran ng sanggol. Yan ay ang kanyang lola. Tahimik nitong kinuha ang walang malay na bata, binuhusan ng malamig na tubig at paulit-ulit na tinapik ang kanyang likod. At ilang segundo ang lumipas, biglang huminga ang sanggol. Isang himalang walang sino man ang inaasahan at ang batang muntik ng idineklarang patay ay mabubuhay upang maging isa sa pinakadakilang mga awit sa kasaysayan ng musika. Sa una, ang pangalan niya ay Martin Sinatra, kapangalan ng kanyang ama. Ngunit nang dumating ang araw ng kanyang binyag, isang simpleng pagkakamali ng pari ang tuluyang nagbago sa kanyang pagkakakilanlan. Sa halip na pangalan ng sanggol ang banggitin, ay aksidente nitong nabasa ang pangalan ng ninong na si Frank Garrick. Kaya naman sa huli ay hindi na ito pinabago. Mula noon, nakilala ang batang si Martin Sinatra bilang si Frank Sinatra. Nag-iisang anak si Frank ng mga Italian immigrant na sina Dolly Garaventa at Marty Sinatra. Ngunit kahit nakaligtas siya sa kamatayan, may iniwan namang panghabang buhay na bakas ang kanyang nakakatromang kapanganakan dahil sa forceps na ginamit upang mailabas siya. Nagkaroon siya ng permanenteng peklat sa kanyang mukha, leeg at kaliwang tenga. Habang lumalaki, madalas siyang kutsain ng ibang bata. Tinawag siyang Scarface, isang palayaw na unti-unting sumisira sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Kaya nang magsimula siyang umawit sa harap ng mga tao, halos palagi niyang tinatakpan ang kanyang mga peklat gamit ang makapal na makeup. Hindi lang iyon ang kakulangan na kanyang nararamdaman. Bilang nag-iisang anak, madalas niyang pangarapin na sana ay mayroon siyang kuya na magtuturo sa kanya o isang nakababatang kapatid na maaari niyang protektahan. Sa kabila ng lahat, maaga pa lamang ay napansin na ng mga tao ang kanyang kakaibang talento sa pag-awit. Ngunit sa kanilang tahanan, hindi agad ito nabigyan ng pansin dahil abala ang kanyang ama sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo at paminsan-minsan ay sumasideline bilang prize fighter. Samantala ang kanyang ina na si Dolly ay isang komadrona o midwife na ayon sa ilang ulat noong mga panahon na yon ay nasangkot din sa mga illegal na pagpapalaglag at kilala rin siya bilang isang makapangyarihang democratic political organizer sa kanilang komunidad. Dahil sa dami ng responsibilidad ng kanyang mga magulang, madalas na napapabayaan ang interes ni Frank sa musika. Ngunit habang tumatanda siya, may isang bagay na napapansin ng kanyang ina. Hindi nawawala ang pagnanais ng kanyang anak na maging isang mga awit. At sa pagkakataon nga na yon ay nagpasya si Dolly na gawin ang lahat upang matulungan siya na maabot ang kanyang pangarap. Gamit ang kanyang impluensya at mga koneksyon, nagsimula siyang humanap ng mga maliliit na pagtatanghal para kay Frank Sinatra. Binilhan niya pa nga ito ng mga kagamitan sa musika at mga sheet music upang mas lalo pa nitong mahasa ang kanyang talento. At hindi pa alam na mag-inang ito na ang simpleng suporta na yon ay magiging unang hakbang patungo sa isang karerang babago sa kasaysayan ng popular na musika. At habang lumalaki si Frank Sinatra, may isang mang-aawit na halos araw-araw niyang pinapakinggan. Yan si Bing Crosby. Sa paningin ng batang si Frank, hindi lang siya isang sikat na singer dahil ito ang kanyang naging inspirasyon. Pinag-aaralan niya ang mga paraan ng pagkanta nito
Mula sa tamang pagbigkas ng bawat salita hanggang sa emosyon na inilalagay niya sa bawat awitin. At hindi nga nagtagal, nagkaroon din siya ng pagkakataong subukan ang sarili niyang talento. Sumali siya sa isang vocal group na tinatawag na The Hoboken Four. Noong mga panahon na yon ay nabigyan ang grupo ng 6 na buwang kontrata upang magtanghal sa sikat na Major Bowes Amateur Hour na isang pinakamalaking talent show sa Amerika. Para sa 4 na binata, isa itong napakalaking oportunidad, ngunit habang tumatagal ang kanilang mga pagtatanghal, may isang bagay na unti-unting nagiging malinaw. Dahil hindi ang grupo ang pangunahing inaabangan ng mga manonood. Ang iniintay ay si Frank Sinatra. Sa tuwing siya ay hahawak ng mikropono, biglang sisigla ang buong teatro. At sa bawat pagtatapos ng kanta, lalo na ang mga teenage girls, ay halos mapasigaw sa tuwa. Hindi lang ang kanyang baritone voice ang nagpapahanga sa mga tao, dahil may kakaiba rin siyang karisma na mahirap ipaliwanag. At unti-unting naging sentro ng atensyon si Frank Sinatra. Ngunit kasabay ng kanyang pagsikat, unti-unti ring nabuo ang inggit sa loob ng grupo. Nang matapos ang kanilang kontrata, nais pa sana silang kuning muli ng kanilang manager. Pero sa pagkakataong yon, iba na ang direksyong gustong tahakin ni Frank Sinatra. Umalis siya sa grupo at tinanggap ang trabaho bilang isang singing waiter sa The Rustic Cabin, isang sikat na roadhouse sa New Jersey. Sa araw, nagsisilbi siya sa mga customer at sa gabi ay umaawit siya sa harap ng mga bisita. Dito ay $15 lamang kada linggo ang kanyang kinikita. Hindi kalakihan ang halaga, pero para kay Frank, hindi pera ang mahalaga. Ang mas mahalaga sa bawat pagkakataon ay ang makahawak siya ng mikropono. Bukod sa kanyang trabaho sa Rustic Cabin, regular din siyang umaawit sa WNU Radio na matatagpuan lamang sa tabi ng kanyang pinagtatrabahuhan. Hanggang sa isang gabi, isang kilalang band leader ang napahinto upang pakinggan ang kanyang boses. Yan si Harry James. Hindi niya inaasahan ang simpleng mga awit sa isang roadhouse ay nagtataglay pala ng kakaibang kalidad ng boses. Pagkatapos ng pagtatanghal, personal niyang nilapitan si Frank at doon niya ibinigay ang isang alok na hindi kayang tanggihan ng sino mang nagsisimulang mangarap. Yan ay ang sumali sa kanyang banda. Hindi na nagdalawang isip si Frank, agad niyang tinanggap ang alok at pumirma ng 2 taong kontrata. Mula sa kinikita niyang $15 kada linggo, bigla itong naging $25. Hindi lamang tumaas ang kanyang sahod, unti-unti na ring nagbubukas ang pintuan patungo sa mas malaking entablado. At hindi pa yon ang pinakamalaking oportunidad na darating sa kanyang buhay. Sa loob ng 2 taong pagsasama nila ni Harry James, nakapag-record si Frank Sinatra ng 10 kanta. Dito ay isa-isang inilabas ang kanilang mga awitin, ngunit karamihan ay hindi naging matagumpay sa merkado. At para sa isang mga awit na nangangarap ng malaking pangalan, isa na naman itong mabigat na pagsubok. May isang kanta lamang na tila naiiba sa lahat. Yan ay ang All or Nothing at All. At nung una nga itong inilabas noong 1939, halos walang pumansin dito. At tinatayang nasa 8,500 lamang na kopya ang naibenta. Dahil sa paningin ng marami, isa lamang itong ordinaryong recording. At habang patuloy namang nahihirapan ang banda ni Harry James na makahanap ng malaking hit, may isa na palang tao ang matagal nang nagmamasid kay Frank Sinatra. Yan ay ang isa sa pinakatanyag na band leader sa Amerika, si Tommy Dorsey. At alam niyang hindi habang buhay ay mananatiling backup singer ang binatang si Frank Sinatra. Kaya isang araw, nagpadala siya ng liham, isang simpleng alok na tuluyang magbabago sa direksyon ng karera ni Frank. Inalok siya nito na maging lead vocalist ng kanyang banda sa halagang $100 kada linggo. Mas mataas na kaysa sa kinikita niya kila Harry James. Hindi na nga nagdalawang isip si Frank, ngunit bago siya umalis, personal muna niyang kinausap si Harry James. At sa halip na pigilan siya, buong puso siyang sinuportahan ng band leader. Isang desisyon na magbubukas ng mas malaking pagkakataon. At tama nga ang naging pasya niya. Sa unang taon pa lamang ni Frank Sinatra sa banda ni Tommy Dorsey, mahigit 40 kanta na agad ang kanilang naitala. Isa nga sa mga unang umani ng pansin ay ang Polka Dots and Moonbeams na nailabas noong 1940. Sinundan ito ng Say It at Imagination na naging kauna-unahang top hit ni Frank. Stop saying you're mine. Imagination is funny. At unti-unti, ang pangalan niyang dating kilala lamang sa mga dance hall at radio program ay nagsimula ng marinig sa buong Amerika. At sa pakikipagtulungan ng banda ni Tommy Dorsey sa Victor Records, sunod-sunod ang kanilang matagumpay na recording hanggang 1942.
Ngunit higit pa sa pagiging magkasama sa trabaho ang nabuo sa pagitan ni na Frank at Tommy. Para kay Frank, hindi lamang isang band leader si Tommy Dorsey, isa itong mentor at halos itinuring niya na itong pangalawang ama. Pinag-aralan niya ang bawat detalye at estilo ni Dorsey, ang perpektong kontrol sa paghinga, ang disiplina sa entablado at ang pagiging halos walang kompromiso pagdating sa kalidad ng musika. Maging ang hilig ni Dorsey sa mga model train ay nahawa rin si Frank. Ganon kalalim ang kanilang samahan bilang patunay ng kanilang pagkakaibigan. Ginawa pa ni Frank na ninong ng kanyang panganay na anak si Tommy Dorsey. Sa paningin ng marami, tila imposibleng masira ang relasyon ng dalawa. Ngunit habang lalo namang sumisikat si Frank, unti-unti ring nagbago ang kanyang mga pangarap dahil gusto niyang makilala na siya ng buong mundo sa sarili niyang pangalan. Noong mga panahon na yon ay halos buwan-buwan ang lumalabas ang kanyang mukha sa mga magazine. Nangunguna siya sa mga botohan bilang isa sa pinakamahusay na male singer sa Amerika. At doon nga niya napagtanto na baka panahon na upang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ngunit may isang malaking problema dahil may bisa pa ang kanyang kontrata kay Tommy Dorsey at ang desisyong maging solo artist ay ang siyang sisira sa isa sa pinakamahalagang pagkakaibigan sa kanyang buhay. Pero noong Agosto 1942 ay tuluyan ang naayos ang usapin sa kontrata ni Frank Sinatra. At noong September 3, formal siyang nagpaalam sa banda ni Tommy Dorsey upang simulan ang matagal na niyang pangarap. Ngunit para kay Frank ay isa itong bagong simula. Para naman kay Tommy Dorsey, isa itong malaking pagtataksil. At mula nga noon ay unti-unti nang lumamig ang kanilang relasyon. Sa mga panayam sa media, hindi na maitago ni Dorsey ang kanyang pagkadismaya kay Frank. At ang masakit, sa kabila ng maraming taon nilang pinagsamahan ay hindi na sila kailanman nagkasundo. Pero may isang pangyayari na lalo umanong nagpalala sa kanilang alitan. Na magsimula si Frank sa kanyang solo career, inanyayahan rin niya ang arranger mismo ni Dorsey na si Axel Stordahl na sumama sa kanyang bagong grupo. Tinanggap ni Stordahl ang alok matapos siyang bigyan ni Frank ng mas mataas na sahod kaysa sa kanyang kinikita noon. At para sa ilan, isa na naman itong dagok para kay Tommy Dorsey. Hanggang sa pumanaw si Tommy Dorsey noong 1956. Ngunit higit pa sa kanilang alitan, may isang usapin ang mas lalong umingay. Isang usapin na hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinagdedebatihan. Ayon sa isang matagal nang kumakalat na kwento, hindi raw naging madali ang pag-alis ni Frank sa banda ni Tommy Dorsey. May mga nagsasabing ang tunay na dahilan kung bakit pumayag si Dorsey na pakawalan siya ay dahil sa umano'y panggigipit ng kilalang mafia figure na si Willie Moretti na ninong ni Frank Sinatra sa kasal. Sa ilang bersyon ng kwento, sinasabing pinilit umano ni Dorsey na bitawan ang kontrata ni Frank. Habang lalo pang sumisikat si Frank Sinatra, ay lalo rin siyang inuugnay sa ilang kilalang personalidad na may koneksyon sa organisadong krimen. At ang matindi ay lumabas pa ang larawan niya kasama ang ilang kilalang mafia figures, dahilan upang lalong lumakas ang mga espekulasyon. Ngunit para kay Frank, iisa lamang ang kanyang paliwanag. Ayon sa kanya, bilang isang sikat na entertainer, hindi niya kontrolado na kung sino-sino ang lumalapit sa kanya pagkatapos ng kanyang palabas. Aniya, marami sa mga larawang kumakalat ay kuha lamang matapos ang mga concert na kung saan nakikipagkamay at nagpapakuha ng litrato sa mga taong nais siyang makilala. Ngunit sa kabila nito, ang anino ng mga usap-usapang iyon ay patuloy na sumusunod sa kanyang pangalan. At habang lumalaki ang kanyang kasikatan, lalo ring lumalalim ang mga kontrobersyang kanyang kakaharapin. Noong 1943, pumirma si Frank Sinatra sa Columbia Records at dito tuluyang nagbago ang kanyang buhay. Kung dati ay isa lamang siyang mahusay na mga awit, ngayon, isa na siyang pambansang idolo, lalo na sa mga kabataang babae. Sa buong Amerika ay isang bagong salita ang isinilang, Bobby Saucers. Ito ay ang tawag sa libu-libong teenage girls na halos mabaliw sa tuwing makikita si Frank Sinatra. Araw-araw ay bumubuhos ang mga liham ng paghanga, mga bulaklak, mga regalo at maging mga proposal ng kasal. Noong 1944, umabot pa sa puntong kinakailangan ng pulisya na kontrolin ang napakalaking dami ng mga fans sa labas ng Paramount Theater sa New York. Matapos magkagulo ang daang-daang kabataang gustong makita ng personal ang kanilang iniidolo. Hindi na lamang siya isang singer, isa na siyang tunay na phenomenon.
Dahil dito, nabansagan siyang The Voice at ang dating iniidolo niyang si Bing Crosby, unti-unti nang naging pinakamalaking karibal dahil madalas silang ikumpara sa mga chart. Nandyan ang mga tanong na sino ang mas maraming hit, sino ang mas maraming tagahanga, at sino ang tunay na hari ng popular na musika. Kasabay ng kanyang tagumpay sa musika, sunod-sunod din ang kanyang mga pelikula. Isa-isang dumarating ang mga parangal at tila walang makakapigil sa kanyang pag-angat. Ngunit habang siya ay patuloy na namamayagpag, ang mundo naman ay nilalamon ng ikalawang digmaang pandaigdig. At noong mga oras na yon, maraming sikat na artista ang ipinadala sa military. Ngunit si Frank Sinatra ay hindi na isama sa serbisyo matapos ideklarang medically unfit dahil sa kondisyon ng kanyang eardrum. Gayunpaman, hindi na naman nawala ang kontrobersya. May mga kumakalat na usap-usapang sinadya raw niyang iwasan ang serbisyo sa militar. May ilan pang nag-akusa na nagbayad umano siya ng malaking halaga upang hindi maisama sa digmaan. Habang ang ibang artista ay nasa larangan ng digmaan, si Frank ay patuloy na nagtatanghal, mas lalo siyang sumikat. Subalit gaya ng lahat ng bituin, dumating din ang sandaling nagsimula siyang mawalan ng ningning. Sa pagsapit ng 1948, unti-unti nang bumaba ang kanyang kasikatan. Nagbago na kasi ang panlasa ng publiko. At kasabay nito ay mas lalong lumakas ang mga balitang inuugnay siya sa mga kilalang personalidad ng organisadong krimen. Isa sa pinakamalaking kontrobersya ay ang kanyang pagbisita sa Cuba, kung saan nakita siyang kasama ang ilan sa kilalang mafia figure, kabilang si Lucky Luciano. Sa loob ng maraming taon ay halos araw-araw siyang nagre-record, nagre-release at nagtatanghal. Daan-daang kanta ang kanyang mga inawit. At kalaunan, nagsimula ng maramdaman ang epekto nito. Unti-unti nang humina ang kanyang boses. Mas nahihirapan na siyang abutin ang mas mataas na nota na dati ay kayang-kanyang kantahin. Tila unti-unti nang nawawala ang artist na minsang tinawag na The Voice. At maraming naniwala na tapos na ang karera ni Frank Sinatra. At habang patuloy na bumabagsak ang kanyang karera, unti-unti ring nagkakagulo ang kanyang personal na buhay. Noong 1951 ay tuluyan nang nauwi sa hiwalayan ang pagsasama nila ng kanyang unang asawa na si Nancy Sinatra. Hindi nagtagal, pinakasalan niya ang aktres ni si Ava Gardner. Isa nga ito sa pinakabantog na relasyon sa Hollywood noong mga panahon na yon. Pareho silang sikat, parehong hinahangaan. Ngunit sa likod ng kinang ng kanilang pangalan, unti-unti namang nabuo ang isang magulong pagsasama. Habang si Frank ay nawawala ng mga recording contract at bihira ng mabigyan ng proyekto, si Ava Gardner naman ay sunod-sunod ang natatanggap na pelikula. Baligtad ang takbo ng kanilang mga karera. Dumating pa sa puntong si Ava na ang halos sumasagot sa kanilang mga gastusin mula sa renta, pagkain, hanggang sa iba pa nilang pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa isang lalaking minsang tinawag na The Voice, isa itong napakasakit na dagok sa kanyang pride. Unti-unti siyang nilalamon ng pagkalungkot. Naging madalas ang kanyang pag-inom ng alak at kasabay nito, lumalalim din ang kanyang depresyon. May mga ulat na nagsasabing ilang beses niyang sinubukang kitilin ang sarili niyang buhay. Pero sa kabutihang palad, sa bawat pagkakataon ay may mga taong nakaagapay sa kanya, kabilang na ang kanyang asawa ni si Ava. At gamit ang impluwensya ng kanyang asawa sa Hollywood, tinulungan niyang makuha ni Frank ang papel ni Private Angelo Maggio sa pelikulang From Here to Eternity. Marami ang nagduda, may mga producer na naniniwalang tapos na ang karera ni Frank Sinatra. Ngunit para kay Frank, ito na marahil ang huli niyang pagkakataon. Hindi nga niya ito sinayang nang maipalabas ang pelikula noong 1953. Humanga ang mga manonood at kritiko sa kanyang pagganap. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang taon ng pagbagsak, muling umingay ang pangalan ni Frank Sinatra, hindi bilang singer, kundi bilang isang mahusay na aktor. Nagwagi pa siya ng Academy Award para sa Best Supporting Actor, isang tagumpay na muling nagbukas ng pintuan na matagal nang nakasara para sa kanya. At kasunod nito, pinirmahan siya ng Capitol Records at muli siyang bumalik sa recording studio. Isa-isang bumalik ang mga hit song, isa-isang bumalik ang mga tagahanga, at higit sa lahat, bumalik ang kumpiyansa niyang matagal nang nawala. Si Ava Gardner, ang babaeng tumulong sa kanya para bumangon, ay siya ring unti-unting nawalan ng pagmamahal sa kanya. Noong Setyembre 1953, matapos ang isang film shoot sa Africa, naghain ng divorce ang kanyang asawa na si Ava. Hindi naging madali para kay Frank ang balitang yon. Sa loob ng maraming buwan, ginawa niya ang lahat upang mailigtas ang kanilang pagsasama. Paulit-ulit niyang sinubukang makipagbalikan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi sapat ang pagmamahal.
Unti-unti nang lumayo si Ava, nakalaunan ay naiugnay sa aktor na si Mario Cabre. At sa huli, wala nang nagawa si Frank kundi tanggapin ang katotohanan. Ngunit gaya ng dati ay hindi naman nagtagal ang kanyang pagdadalamhati. Sa pagsapit ng 1960, muling kumatok ang pag-ibig sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, nakilala niya ang batang aktres at modelo na si Mia Farrow. Malaki ang agwat ng kanilang edad, dahilan upang pag-usapan ng husto ang kanilang relasyon. Pero sa kabila nito, nagpakasal ang dalawa. Pero hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama dahil paglipas lamang ng ilang taon ay nauwi rin ito sa hiwalayan. Ngunit kung may isang bagay mang natutunan si Frank Sinatra mula sa kanyang mga kabiguan, yun ay ang huwag hayaang kontrolin ng iba ang kanyang kinabukasan. Noong 1960, matapos lisanin ng Capitol Records, gumawa siya ng isang desisyong ikinagulat ng marami. Sa halip na lumipat sa ibang label, nagtatag siya ng sarili niyang kumpanya. Sa ilalim ng Reprise Records, sunod-sunod niyang inilabas ang ilan sa pinakamahalagang album ng kanyang karera. Muli niyang pinatunayan na hindi lamang siya isang mahusay na mga awit dahil isa rin siyang magaling na negosyante. Nagkaroon din siya ng mga matagumpay na kolaborasyon sa ilan sa pinakamahusay na musikero sa kanyang panahon na lalo pang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamagaling na pangalan sa industriya. Sa paningin ng marami, tila wala nang makakapigil sa kanyang muling pagbangon. Ngunit ang pinakamalaking awitin na magpapalalim sa kanyang alamat ay hindi niya pa naitatala. At ang kantang yon ang magbibigay sa kanya ng isang pamana na mananatili hanggang sa susunod na mga henerasyon. Sa kabila ng lahat ng kontrobersyang ibinato sa kanya, nanatili si Frank Sinatra sa pinakamakapangyarihang personalidad sa Amerika. Noong 1960 presidential election, hayagan niyang sinuportahan ang kandidatura ni John Kennedy. Ginamit niya ang kanyang impluensya sa entertainment industry upang hikayatin ang publiko na iboto ang magiging pangulo. Dahil dito ay muli na namang umingay ang mga usap-usapan. May mga nagsasabing ang suporta ni Frank kay Kennedy ay may kaugnay umano sa mga kilalang mafia figures na dati nang inuugnay sa kanyang pangalan. Ayon kay Frank, ang kanyang pagsuporta kay Kennedy ay bunga lamang ng sarili niyang paniniwala at wala itong kinalaman sa anumang organisadong grupo. Habang patuloy ang kanyang matagumpay na karera, dumating din ang isang awiting tuluyang naging bahagi ng kanyang alamat. Noong 1969, inilabas niya ang kantang My Way. Kapansin-pansin na hindi si Frank Sinatra ang sumulat ng kanta dahil ang English lyrics nito ay isinulat ni Paul Anka na inangkop mula sa isang awiting Pranses. Ngunit nang awitin ito ni Frank, tila naging sarili niya itong kwento. Hindi nagtagal ang My Way ay naging isa sa pinakamalaking awitin sa buong karera niya. Isang kanta na ngayon ay kinikilala bilang simbolo ng kanyang buhay at personalidad. Pagkalipas ng 2 taon, noong 1971, inanunsyo ni Frank ang kanyang unang pagretiro sa musika. Ngunit hindi rin siya nagtagal na malayo sa entablado dahil noong 1973, muli siyang bumalik sa pagtatanghal. Patunay na hindi niya kayang talikuran ang musikang naging sentro ng kanyang buong buhay. Noong 1976, muli siyang nagpakasal. Sa pagkakataong ito ay kay Barbara Marx. Sa 4 niyang naging asawa, si Barbara ang naging huli na kasama niya. At siya ring nanatili sa kanyang tabi hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay. Sa kabila ng napakaraming awitin ni Frank Sinatra, iisa lamang ang kantang tila na balot ng misteryo, ang My Way. Sa buong mundo, isa lamang itong awiting tungkol sa isang taong lumingon sa kanyang buhay nang walang pagsisisi. Ngunit sa Pilipinas, iba ang naging kwento nito. Sa pagsapit ng year 2000, sunod-sunod na lumabas sa balita ang mga insidenteng naganap sa mga bidyokehan, mga nag-away, nagsuntukan, at sa ilang pagkakataon, may mga nauwi pa sa patayan. Ang nakakagulat ay iisa ang kantang kinakanta sa halos lahat ng insidenteng iyon. Yan ay ang My Way. Dahil dito, nabuo ang terminong My Way Killings. Unti-unting kumalat ang paniniwala na may dala umano itong malas o may sumpa ang nasabing kanta. May mga videoke bar pa nga na piniling alisin ito sa kanilang song list, habang ang iba namang manganganta ay iniiwasan itong kantahin sa publiko. Pero ang tanong, totoo nga bang may sumpa ang My Way? Sa pagsusuri ng mga mamamahayag at eksperto, walang anumang ebidensyang nagpapatunay na may kakaibang kapangyarihan ang kanta. Sa halip, ang mga insidente ay pinaniniwala ang bunga ng sobrang kalasingan, init ng ulo at kompetisyon sa videoke. Ayon sa ilang mga mananaliksik, ay napakapopular talaga ng My Way sa Pilipinas, kaya mas madalas itong mapabilang sa mga insidenteng nagaganap sa mga videoke bar.
Dagdag pa rito ang mensahe ng kanta na tungkol sa pagmamataas, paninindigan at pamumuhay sa sariling paraan ay maaaring magdala ng tensyon kapag sinabayan ng alak at pagtatalo. Sa madaling salita, hindi ang kanta ang pumapatay kundi ang mga desisyong ginagawa ng tao. Sa paglipas ng mga dekada, patuloy na kinilala si Frank Sinatra bilang isa sa pinakamahalagang artista sa kasaysayan ng Amerika. Tinanggap niya ang ilan sa pinakamataas na parangal sa bansa, kabilang na ang Presidential Medal of Freedom at ang Congressional Medal bilang pagkilala sa kanyang napakalaking ambag sa musika at kultura. Subalit noong Mayo 14, 1998 ay pumanaw si Frank Sinatra sa edad na 82 dahil sa atake sa puso. Pero hindi doon nagtapos ang kanyang kwento dahil hanggang ngayon patuloy pa rin pinakikinggan ang kanyang mga awitin. Patuloy rin pinag-uusapan ang kanyang mga tagumpay, ang kanyang mga kontrobersya at ang kanyang impluwensya sa mundo ng musika. At higit sa lahat, patuloy ring umaalingaw-ngaw ang isang kantang halos naging kasing kahulugan ng kanyang pangalan, ang My Way. Isang awiting hindi lamang naglarawan sa kanyang buhay, kundi naging bahagi rin ng kasaysayan ng musika sa buong mundo. Hanggang dito na lamang po, mga kaibigan, mga katoto. God bless sa ating lahat. No hates, respeto, tugtugan lang.